Magandang araw, mga manonood. Nasa Crossmota Channel kayo. Sa kasaysayan ng paggawa ng motorsiklo, may kwento ng pagsasanib ng dalawang kumpanya na nagbunsod ng kakaibang modelo ng teknolohiya. Isa sa mga ganitong halimbawa ang ikukwento ko ngayon. Kilala niyo ba ang kumpanyang Indian mula sa Amerika? Sa tingin ko, kilala niyo ang kalaban ng Harley Davidson. At meron ding isang kumpanyang British na tinatawag na Vincent na hindi kasing kilala ng Indian. Noong isang bahagi ng kasaysayan, lumitaw ang motorsiklo na may chassis ng Indian at makapangyarihang makina ng Vincent. Ang motorsiklong ito ay maaaring radikal na nagbago ng takbo ng kasaysayan ng paggawa ng motorsiklo sa Amerika. Pero hindi ito nangyari. At kilalanin natin ng mas malapitan ang tinatawag na Vindian. Sana'y mag-enjoy kayo sa panunood. Para maintindihan ang pagsasanib ng Amerikanong at Britanikong paggawa ng motorsiklo, dapat maunawaan ang konteksto ng mga pangyayari. Sa panahong iyon, balikan natin ang panahon ng dakilang depresyon. Sa Amerika, mula sa mahigit 20 tatak ng motorsiklo, dalawa lang ang natira noon, Harley Davidson at Indian, at mas maganda pa ang lagay ng Indian kaysa sa kalaban nito. Halimbawa, noong 1939 nakagawa ang Indian Motorcycle Company ng 8,800 at 83 na motorsiklo habang ang Harley ay 500 na mas kaunti. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, gumawa ang kumpanya ng 42,000 military scouts. Pagkatapos ng digmaan, nagkakrisis ang Indian dahil sa pagtatapos ng government orders, pagkaluma ng kagamitan, at pagkakasakit ni Paul Dupont na siyang naging dahilan ng pagkawala ng interes niya sa motorsiklo. Noong Oktubre 1945, ibinenta niya ang kumpanya kay Ralph Rogers, isang 35 anyos na mamumuhunan. Maraming bagong ideya si Ralph, ngunit wala siyang karanasan sa paggawa ng motorsiklo. Naisip ni Ralph na gumawa ng magagaan na motorsiklo na may estilong Briton. Ito ay ang 200 at 13cc na modelong Arrow at ang 400 at 26cc na Super Scout na lumabas sa merkado isang taon matapos magpalit ng may-ari ang kumpanya. Dahil minadali ang paggawa ng motorsiklo, nagkaroon ito ng maraming problema sa umpisa. Inalis din ni Rogers sa produksyon ang pinakasikat na modelo ng kumpanya, ang lumang mabait na Scout. Kailangan pa bang sabihin na nagkamali si Ralph? Bumalik ang mga veterano mula digmaan na may pera pero kulang sa adrenaline sa tahimik na buhay. Naging solusyon ang motorsiklo, pero kailangang hindi maliit ang makina. Dahil dito, naisip ni Rogers noong 1947 na makipagkasundo sa United Kingdom para mag-angkat ng English na motorsiklo at ibenta ito sa kanyang network para hindi mawala ng motorsiklo ang mga dealer ng Indian at maghanap ng karagdagang pondo. Sa kabila ng lahat, nagawa niya pareho. Ang mga mamumuhunan ay mga Briton mula sa Brockhouse, ngunit ang mga Indian dealer ay nangangarap pa rin ng Amerikanong makinang kayang makipagsabayan. Ipinangalan nila ito na Davidson Knucklehead. Sa kasamaang palad, kulang ang Indian sa resources at oras para magdisenyo ng ganitong makina. Lumipat tayo sa Britanya. Noong dekada 30, maraming British na kumpanya ang gumagawa ng between motorsiklo at kabilang sa pinakamagagaling ang Vincent. Noong 1936, dinisenyo ni Phil Irving ang malakas na 1 litro overhead valve V-twin para sa mga motorsiklong ito. Noong dekada 40 at unang 50-S, ang Vincent na may ganitong makina ang pinakamabilis na production motorsiklo sa mundo. Pagkatapos ng digmaan, naharap din sa problemang pinansyal ang kumpanyang Vincent. Kahit nakaakit-akit ang teknolohiya, ang lipunang Briton pagkatapos ng digmaan ay mas nangangailangan ng mas mura at simpleng maliliit na motorsiklo. Totoo, may ibang kwento tungkol kay Vincent sa channel kong Podska Sochka. Dito lumitaw si Vincent. Noong Setyembre 1948, nabasag ni Rolly Free ang absolute speed record para sa motorsiklong walang kompresor gamit ang halos stock na Vincent Black Shadow. Naabot niya ang bilis na 241.85 km kada oras. Para mabawasan ang aerodynamic drag, humiga siya sa motorsiklo, iniunat ang mga paa paatras at trunks lang ang suot. Dahil sa record na ito, nakilala si Vincent sa Estados Unidos. Upang palakasin ang tagumpay, bumisita si Philip Vincent, pinuno ng kumpanya sa Amerika noong Abril 1949 sa ilang lokal na dealer. Nalaman ito ni Ralph Rogers at inanyayahan niya si Philip na pag-usapan ang posibleng pagtutulungan. Sa huli, nagkasundo silang ibenta ang motorsiklo ni Vincent
sa dealer network ng Indian at gumawa ng 2 prototype. Ang una sa mga ito ay isang modelo ng Rapid mula kay Vincent na may Amerikanong electrical equipment at inilipat mula kanan papuntang kaliwa ang kambyo. Ang pangalawa ay isang Windian Indian Chief na may makina ng Vincent Rapid. Noong Abril 49 dumating sa pabrika ni Vincent ang isang maputlang asul na Indian. Ayon kay Irving mismo, ang mabigat na 263 kilogramong Indian ay hirap na hirap umabot ng 140 km kada oras. Matapos ng ilang pagbabago, naikabit sa frame ang 45 kabayo na makina ni Vincent. Kahit na kaunti lang ang nabawas sa timbang, umabot na sa 170 km kada oras ang pinakamataas na bilis nito. Bumilis ang arangkada dahil sa paglipat ng kambyo gamit paa at bumaba ang konsumo ng gasolina mula 10 litro sa 6 kada 100 kilometro. Matagumpay na nakatakbo si Bindian ng 2,700 km sa mga kalsada. Dinala ito sa runway ng paliparan kung saan tinakbo ng tester na si George Braun ang quarter mile sa 8.2 segundo at umabot sa 170 km/h. Ang Indian Vincent ay ginawa rin at matagumpay na nasubukan. Parehong prototype ay ipinakita sa mga kinatawan ng kalakalang kamera. Dahil sa balitang ito, mas naengganyo si Philip Vincent at dinoble ang order ng pyesa. Ngunit nagkaproblema na pagkatapos nito. Sinuri ng mga financial inspector mula Brockhaus ang produksyon at pyesa para sa 400 makina at nakita nilang delikado mag-invest. Humina ang posisyon ni Vincent dahil sa pangyayaring ito. Sa sumunod na 6 na taon, sila ay nakipaglaban sa pagkalugi, ngunit sa kasamaang palad, tumigil sila sa operasyon noong 1955. Samantala, noong Setyembre 11, 1949 ang pamahalaan ng Britanya ay nag-devalue ng pound sterling ng 30%. Ibinaba ang halaga nito mula 4.05 hanggang 2.80. Ibig sabihin, mas mura na sa Estados Unidos ang British na motorsiklo kaysa sa lokal na kopya. Ito na ang naging huling pako sa kabaong. Si Indian Ralph Rogers ay nagbitiw sa pwesto at nagsimulang gumawa ng semento sa Texas, kung saan siya yumaman ng husto, at si Brockhaus naman ang naging may-ari ng Indian, na siyang layunin ng mga Ingles, ngunit hindi rin ito nagtagal. Noong 1953 huling ginawa ang totoong Indian na motorsiklo. May kasabihan na ang kasaysayan ay hindi tumatanggap ng kung. Pero isipin mo, paano kaya kung nagtagumpay sina Indian at Vincent? Maaari itong malaki ang naging epekto sa industriya ng paggawa ng motorsiklo sa Amerika. Kung ma-mass produce ang motorsiklong ito sa abot kayang presyo at may Indian sa tangke, madali nitong matatalo ang lahat ng kalaban. Umabot na rin si Harley Davidson sa parehong antas ng lakas at dinamika. Noong 1984 lang, nang lumabas ang makinang Vincent, nagkaroon ng pamilya ng Evolution at 45 lis. Ang makina ng Rapid ay madaling mapataas hanggang 55. Tulad ng kay Vincent Black Shadow, karapat-dapat sana si Vindian ng mas magandang kapalaran, pero hindi iyon nangyari. Hindi na umabot sa ngayon ang orihinal na motorsiklo matapos maghiwalay sina Vincent at Indian. Kinabitan ng chief ng makina ang hybrid frame at bumalik ang motorsiklo sa Amerika. Ngunit gumawa rin ng mga replika nito ang ilang mahilig. Ganyan ang kwento ng kawili-wiling pagsasanib ng mga Amerikanong at Britanikong tagagawa ng motorsiklo na may malungkot na katapusan. Dito nagtatapos ang kwento ko. Kasama nyo ang channel na Crossmoto. Gusto kong pasalamatan ang magasin na Moto para sa artikulo na naging batayan ng kwentong ito, pati na rin ang manonood ng aking channel na nagbigay ng ideya. Maraming salamat sa inyong panonood. Laging maging aktibo sa channel at i-check ang mga link sa description. Hanggang sa muli, mga subtitle.